Sa gitna ng siksikan, pawis, luha at dasal sa traslasyon, may mga kwentong inukit ng pananampalataya. Kabilang na riyan ang mga debotong humaharap sa mga matinding pagsubok na mas lalong nagpapatibay ng kanilang debosyon. Narito ang Frontline Special Report ni Jiggy Malikhan. Dalawang deboto, dalawang magkaibang buhay, isang paniniwala sa mahal na Poong Hesus Nazareno. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Mary Jane Mabalay, 5 taon na pong deboto ng Poong Hesus Nazareno. Ako po si Enrico Macaranas, 25 years ng deboto ng Poong Hesus Nazareno. Pero gaano ba katatag ang iyong pananampalataya kung ang buhay mo ay paulit-ulit sinasalubong ng mabibigat na hamon? Si Jane Mabalay, 37 taong gulang, ina sa 2 anak, may asawa, taga Valenzuela. Usual naman, inimba lang kami. Nagdadasal, pumupunta doon para manalangin, mamanata, ganun lang. Pero hindi pa ganun kalalim. Taong 2021, nung unang beses silang sumama sa traslasyon, ngunit kasunod nito ay dumating ang panibagong pagsubok. Naaksidente naman ako nung sasayaw naman po, na bali yung kawayan na pinagsabitan sa akin. So na semento yung 2 paa ko. For how many months na nakasemento yung paa ko, hindi ako nakalakad. Tinatalian ko lang siya ng panyo ng Nazareno at naniniwala akong palalakarin niya ako ulit. Nakalakad muli si Jane, subalit tila sinusubok ang kanyang pananalig sa mahal na Poong Hesus Nazareno. Nagka-cancer po ako. Kung kailan ako nagsimula mag-serve sa Nazareno, saka siya tumubok. Sa sobrang bait ng Nazareno, hindi niya ako pinabayaan. Ayan, sorry, naiyak ako. Hindi niya ako pinabayaan from spiritual, emotional, physical, and financial. Nakaraos man sa operasyon at mga gamutan, patuloy silang binahan ng pagsubok dahil habang nagpapagaling sa cancer si Jane, na-stroke naman ang kanyang asawa. Naharapan muli sa pagsubok dahil sa panibagong bukol na tumubo sa kanyang katawan. Positibo siyang ito'y pagsubok lamang para alamin ng Diyos ang pananalig nito sa kanya. Kung talagang yun na, oras ko na, sa kanya na ako magsaserve, huwag niyo lang pababayaan ng mga pamilya ko. Kasi sabi ko nga, hindi ako takot mamatay. Nalulungkot ako para sa mga maiiwanan ko. Pero kailangan ko maging matatag. Kasi ako nga hindi ako pinabayaan ni Lord eh. Sila pa kaya. Sa kwento naman ni Enrico, ang buhay na kanyang ninais ay iba sa pinili para sa kanya. Namulat na ako sa simbahan dahil yung aking pamilya ay mga naglilingkod sa simbahan. At dahil maagang pinangarap ni Enrico na maging pari, tuloy-tuloy siyang nagsilbi sa kanilang simbahan bilang isang sakristan. Nagtapos siya ng pag-aaral at saka pumasok sa seminaryo. Iba yung buhay sa loob ng seminary. Mahirap, academically talaga. Nakita ko wala pa ganong pag-aaral tungkol sa Nazareno. So, isa ako sa gumawa ng thesis about sa Nazarene. Black Nazarene pa siya noon. Doon parang napalalim yung aking pagkilala sa mahal na Poong Nazareno. Ngunit taong 2020, isang pagsubok ang nagpabago sa landas ng buhay niya. At yun nga, na-diagnose ako ng cancer, thyroid cancer metastasis ba yung tawag doon. Kumalat na raw sa lymph nodes yung mga cancer cells. Dahil sa karamdaman, hindi na siya pinabalik sa seminaryo. Pare, dapat healthy ka. No? Dapat ikaw ay physically fit, mentally fit, spiritually, lahat. Lord, pumasok na ako ng seminaryo. Magpapari na nga ako. Tapos may ganito pang sakit. No, na hindi ko alam saan galing dahil parang feeling ko healthy naman ako nung time na yon. Marami mang katanungan sa kanyang isipan, lalo siyang kumapit sa mahal na Poong Hesus Nazareno. Wala na akong thyroid ngayon. So, meron na lang akong iniinom na thyroid hormone dahil hindi na makapag-produce. So, pag wala kang hormone, lantang gulay ka. So, iba yung pakiramdam mo, nangihina ka talaga.
At pagkatapos ng 5 taon na pagpapatingin sa doktor, milagro raw na may tuturing ni Enrico na siya ay naging cancer-free. Tuluyan mang nabitawan ang pangarap ni Enrico na magpari, sa ibang direksyon siya itinuro ng mahal na Poong Hesus sa Sareno, ang pagkakaroon ng pamilya na may malalim din na pananampalataya. Mas matatag ang pananampalataya kaysa anumang problemang pilit silang ginigiba. Yan ang inspirasyong taglay ng buhay ni na Jane at Enrico. Giga Manikad para sa News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.